Welcome to K-Catalog. Level 4 Unit 2 Textbook, page 29, Malhagi, speaking part na tayo. Number 1, sabi si Gutchon daw at saka si Huwen, matagal silang hindi nagkikita. And nung nagkita sila, ayan no, nag-usap sila, ito yung kanilang pinag-usapan. So, pwedeng isipin natin dito is nagkita sila dun sa, pwedeng sa daan, no? Parang nagkasalubong sila. So, nag-base lang ako dito sa first na sinabi ni Gutchon. So, sabi niya, 후wen 씨, 오랜만이에요. 얼굴 보기가 왜 이렇게 힘들어요? So, ano sabi niya? Huwen, it's been a while. And then, dito sa second part, no, sabi niya, 얼굴 보기가 왜 이렇게 힘들어요? Kung ita-translate natin literal, parang ang magiging sinabi niya dyan is, bakit ang hirap makita ng mukha mo? Okay, kasi 얼굴 means face. 보기, to see. Ayan. So, bakit ang hirap makita ng mukha mo? Parang ang weird, di ba? So, sa atin sa Tagalog, mas natural pakinggan yung expression natin na, bakit bihira kitang makita? Okay? So, yan. And then, sagot si Huwen. 요즘 우리 세 식구는 뭔가 준비하느라 좀 바빠요. Yan. So, dito no, na gamit yung first grammar natin, yung 느라고. Ayan. So, 하느라. Usually, may gu pa yan, no? Okay, so nakaano lang siya, shortcut lang since speaking part naman to. So anyway, sabi niya, nowadays or these days, kaming tatlo na pamilya, so yung sinasabi niya dyan na tatlo sila, siya, yung asawa niya, at saka yung anak nila ng asawa niya, no? So, bunga 준비하느라. So, bunga means to live separately. Bubukod na daw sila. So, nagpre-prepare kasi kami na bumukod kaming tatlong pamilya. So, yun nga no, asawa niya, siya, tsaka yung anak niya. Kaya kami ay busy. That's why bihira siya makita ni Gutchon. And then, 슬기 교육 때문에 학교랑 학원 근처로 이사 가기로 했어요. Anong sabi niya? Ang reason daw, no, dahil sa pag-aaral ni Sulgi, kami ay nag-decide na lumipat sa malapit sa school and sa academy. So, sagot si Gutchon. 그랬구나. 그럼 슬기 엄마 아빠 맞벌이 하는데 이제 슬기는 누가 봐줘요? So, si Gutchon, basically may idea siya no, ano yung setup ng family ni Huwen. Okay, bago lumipat. So, alam niya na kasama ni Huwen yung parents-in-law niya sa bahay. So, that's why sabi niya, ganun ba? Tapos sabi niya, di ba ikaw at saka yung papa ni Sulgi ay nagtatrabaho? So ngayon, sino na ang titingin or mag-aalaga kay Sulgi? Sagot si Huwen, 저도 그게 걱정이에요. 시부모님 모시고 살 때는 우리가 일하는 동안 슬기도 봐주시고 집안일도 도와주셨는데 이제 어떻게 할지 고민 중이에요. So, anong ibig sabihin nung sinabi ni Huwen? Ako din, yun nga yung inaalala ko. Nung kami ay nakatira kasama yung aking mga parents-in-law. So, habang kami ay nagtatrabaho na mag-asawa, so, sila naman ang tumutulong na mag-alaga kay Sulgi. And, 도와주셨는데, so, tinutulungan din sila sa iba pang bagay, no, katulad ng jibanil. Okay, so yung household chores, mga gawaing bahay. 이제 어떻게 할지 고민 중이에요. So ngayon, na lilipat na nga daw sila, so nag-aalala na siya, no? Paano na yung part na yon sa everyday life nila since pareho nga silang mag-asawa na wala sa bahay most of the time kasi sila ay matbori bubu or parehong nagtatrabaho. Sagot si Gutchon, 슬기 아빠하고 가사 분담을 잘 해봐요. So, yung gasa, ibig sabihin yan housework or gawaing bahay. So, similar with jibanil. Sabi niya, try nyo na hatiin mabuti yung mga gawaing bahay. So, ang sinasabi niyang maghahati is si Huwen at saka yung papa ni Sulgi, which is yung asawa ni Huwen. Okay? And then, 그래도 분가해서 살면 생활비가 적게 들 뿐만 아니라 집안일이 줄어서 전보다 편한 것도 있을 거예요. So, dito ginamit niya yung 을뿐만 아니라 na grammar. So, yung pag may addition, no, bukod sa or hindi lang
Tapos yung kasunod na gusto mong idagdag sa English. Not only, but also. So, dito sinabi niya, bunga. Okay, bungahada, no? To live separately. Sabi niya, if you live separately, not only your living expenses will become lesser, okay, or hindi lang basta bababa yung gastos nyo. So, meron pang additional, no? Alin, yung gawaing bahay ay mababawasan din daw. Tapos dito na parang ini-encourage niya na magkakaroon din ng magandang outcome or magiging comfortable din yung pamumuhay nila compared before. So, alam naman natin lahat yung pros and cons ng pagkasama mo ang parents-in-law and kapag nakabukod or living separately, no? So, dito na tayo sa sagot ni Huwen. Sabi niya, ne, 여러 가지로 생각해봐야겠어요. So, ibig sabihin yan, oo, pag-iisipan ko nga ito ng mabuti. So, 여러 가지, parang ang dami niyang dapat na i-consider pa, no? So, isipin niya, and consider niya to, yung ganyan. So, paglipat nila. Okay? So, that's for the conversation ni Gutchon at Huwen. So, yan yung number 1. For number 2, so palitan na lang natin, no? Yung 여러 가지로 도움 받을 수 있다. So, magiging 받을 수. So, dito, no? Yung 도와주시다, naging 도와주셨는데. So, gawin lang natin tong 있었는데. And then, 개인 시간이 많아지다. So, dito natin papasok si 을뿐만 아니라. So, 많아질 뿐만 아니라. And then, 부부가 모든 일을 결정. Tapos dito, naging yung 줄다, no? Naging 줄어서. So, gagawin lang natin siyang 해서. Okay? So, yung dito, no? Ibig sabihin nung number 2, 여러 가지로 도움 받을 수 있었는데, so, sa iba't ibang paraan ay naka-receive sila ng tulong mula dun nga sa parents-in-law nung sila ay magkakasama sa bahay. Tapos itong part naman na to, 개인 시간이 많아질 뿐만 아니라. So, not only mas dadami yung personal time, but also, bubuga modun iril. So, yung couple daw, no? As a couple, magde-decide na sila sa lahat ng bagay as a couple. Kasi pag magkasama ang bagong kasal at ang parents-in-law, di ba, usually, nakikialam pa ang mga, di ba, parents-in-law. So, yun. Okay, so that's for the conversation. Dito tayo sa activity number 2. Instruction, 내 가족과 핵 가족이 좋은 점에 대해 친구와 이야기해보세요. Sabi, no, pag-usapan daw kasama ang iyong kaibigan, so mag-usap kayo about the good things, okay, or advantage ng 대가족, yung extended family, and 핵가족, nuclear family. So again, yung 대가족 usually kasama yung parents-in-law. 핵가족, pag nakabukod kayo, no, na mag-asawa at kasama nyo lang is yung mga anak nyo. So dito, sabi, 여러 세대가 함께 살아서 가족 간이 유대가 깊다. So ito na discuss natin to sa vocabulary part. So again, ibig sabihin yan, magkakasama yung several generations sa isang bahay, kaya so magkakasamang nakatira sa isang bahay. So yung bond between family members ay malalim. Okay, so isa sa mga advantages. And then another one, 어려운 일이 있을 때 도움을 받을 수 있는 사람이 많다. So when it comes to difficulties, pag mayroong mga challenges, yan. So marami kang kasama sa bahay, so marami kang mapaghihingian ng tulong. Okay? And then for 핵가족 naman, nuclear family, 가족 관계가 평등하고 개인 생활을 존중받을 수 있다. So, ibig sabihin nun, family relationship can be equal kasi nga, parang kayo na yung partner mo ang magde-decide para sa inyo ng family mo. Okay, so walang mas matanda sa inyo na may mga ibang opinion na pwedeng against dun sa not sa opinion, sa naisip mo or naisip ng husband mo or ng wife mo. Okay? So again, family relationships can be equal and personal lives can be respected.
Okay, 존중받을 수 있다, can be respected. Okay, and then 식구가 적어서 경제적인 부담이 적다. So dahil maliit lang yung family, so yung financial burden is maliit lang din. So 경제적인 부담, financial burden, or yung mga gastos, no, mga gastusin, maliit. Okay? So ito madali lang, no. Apply lang natin yung 을뿐만 아니라 na grammar. So example dito, 내 가족 좋은 점은, so dito start tayo, no. 내 가족 좋은 점은, tapos dugtong mo to. So color code ulit tayo. So 여러 세대가 함께 살아서 가족 간의 유대가 깊다, magiging 깊을 뿐만 아니라. And then dugtong natin si 어려운 일이 있을 때 도움을 받을 수 있는 사람이, and then we can just make this as present form, no? Manayo. Or kung gusto mo naman na baligtad yung sasabihin mo, unahin mo si itong nasa baba. So, same lang. 내 가족 좋은 점은, tapos start ka with yung nasa baba. 어려운 일이 있을 때 도움을 받을 수 있는 사람이, tapos yung manta, siya yung didikitan mo ng 을뿐만 아니라, 많을뿐만 아니라, tapos sunod mo tong nasa taas. 여러 세대가 함께 살아서 가족 간의 유대가, tapos pagdating kay 깊다, present form mo lang, no? 깊어요. Okay? Then for 핵가족 naman, same lang. So dugtong mo lang yung 좋은 점은. tapos start ka na with this one. 가족 관계가 평등하고 개인 생활을 존중받을 수 다시 있다. So, dudugtungan mo siya nung grammar na 을뿐 아니라. So, 있을 뿐만 아니라. And then, dugtong mo na si 식구가 많아서, not 많아서, 적어서 경제적인 부담이 적어요. Or, kung gusto mo na baligtad, so again, 핵가족 좋은 점은 식구가 적어서 경제적인 부담이 적을 뿐만 아니라 가족 관계가 평등하고 개인 생활을 존중받을 수 있어요. Okay, so anything na mauna dito sa dalawa na to, okay lang, no? Basta tama yung pagdugtong mo nung 을뿐만 아니라 na grammar. Tapos mag-end ka with present form. Okay, so ayo, oyo, heyo. So, that's for activity number 2. Hindi ko na sinulat, no? And dito tayo sa 단어장. So, 평등하다. Again, ibig sabihin ng 평등하다 is equal. Okay? And then, 경제적인 부담, financial burden. Yan, financial or economic burden. So, that's for the speaking part na level 4, unit 2. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.